Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmanok po. Marami po sa akin mga kaibigan nagpasalamat tungkol sa Rubicon B22. Totoo naman yun mga kaibigan kasi nalo talaga yung manok mo at saka makita mo talaga sa kilos ng isang manok po. Example to mga kaibigan, ang manok mo bigyan mo ng sa mga multivitamins na bigyan mo ng sintrom. Pakiramdaman mo yung manok kung ano yung naibang ng kilos niya. Wala, parang wala lang po. Pero pag pinainom mo yan ng Rubicon, talagang makita mo mga kaibigan na napakaliksi ng manok. Iba po yung kilo sa ulo niya o talagang may makita kang iba po. Kaya yun lang po mga kaibigan. Tayo na matagal nang gumagamit sa mga ganyan po. Kaya talagang na-share rin natin sa mga nagpasalamat sa akin okay na yun sa akin mga kaibigan yung tinitesting nyo lang at nanalo kayo talagang malaking pasalamat na rin yun kasi kayo po ay sumusuporta sa ating channel. Ako, napakasaya ko na nun mga kaibigan. Kaya good luck na lang sa mga kung hindi pa nakagamit tingnan nyo po talagang hanapin nyo mga kaibigan. Itong pag-usapan natin mga kaibigan, ito pong pag ikaw ay humahanap ng isang broodcock o broodstag man, ano ba talaga ang tamang istasyon ng isang manok? Gamitin mo ito bang high station, medium station, ano ba talaga? Pati naman ako mga kaibigan, dati pa talagang nalilito po ako dyan mga kaibigan kasi sa isip ko mga kaibigan, mas maganda talaga yung itong tinatawag nilang high station kasi mga palahi yan talagang matataas talaga, hindi ka na maghanap pa kasi dati mga kaibigan, yung mga sinasiuna pa sa atin mga kaibigan talagang may sukatan sila po sa paa, totoo yan mga kaibigan. Bago natin ipatuloy ito shout out muna tayo kay Rico Baguio from Saudi Arabia, Arvin Lumayog, Marikina, Jan Tool, Nabal Biliran, Ronald Mendoza. Maraming salamat Ronald, talagang ganun po. Pagpatuloy natin mga kaibigan na yung mga ganun mga kaibigan, given na yung luwa ang mata, medyo mahaba yung nila, liig, at saka yung mas mahaba yung tayo kaysa siyang, yung mga ganun klase ba mga kaibigan, at saka hugis ng puso, talagang ganun po, yung medyo mabalikat ang isang manok, talagang may lakas ang manok doon mga kaibigan, at saka 45 degrees yung buntot, mga ganun talaga, given na yun. Pero kung pinag-usapan mga kaibigan na yung tangkad o tasis ng manok, ano ba talaga pipiliin natin mga kaibigan na gawin natin broodcock? Itong high station o medium station? Pero pag ikaw ay isang baguhan mga kaibigan, talagang piliin mo po high station talaga kasi makita mo naman yung high station mga kaibigan, lalo na pag gumulang na, medyo kumakapal na yung mga balahibo nila, lumalago na po yung mga balahibo na, napakaganda tingnan po. Pero pag inilaban mo yan mga kaibigan, example, pinag-usapan kasi natin ay broodcock na gagamitin, high o medium station. Kung sa aking side dyan mga kaibigan, ang gagamitin ko talaga ay itong medium station lang po. Kasi ang medium station mga kaibigan ay makapag-produce pa rin siya ng medyo matataas na manok po. Kung gamitin mo high station, di ang mga offspring niya high station lahat kasi ang babae mo din ang paa ay tres, talagang matatangkad talaga yun. Ang dyan mga kaibigan, disadvantage po hindi mo may laban ng early bird kasi masyadong mahaba, parang lampas na yung mga palo. Dati mga kaibigan, hindi ako niniwala dyan na lampas kasi dyan sila lumalaki mga kaibigan, alam na nila, pero sa ngayon mga kaibigan, talagang hindi po ako kampante dyan mga kaibigan. Ang gamitin ko po ay itong high station mga kaibigan, totoo yan, ito ay real talk po. Kahit sino mga big time breeder, pero mayroon pa rin gumagamit ng mga high station kasi nagdepende rin kasi yan sa mga bloodline mga kaibigan. Katulad ng mga 5K sweater, talaga matatangkad high station talaga mga manok na yan. Nakita niyo yung mga manok ni Red, mga 5K, nako, ang haba ng mga sukat ng mga nila. Pero sa part ko mga kaibigan, bilang isang breeder po, tayo naman ay gilid-gilid buwis lang. Medium lang po mga kaibigan, medium lang kasi ang medium, pwede mong may laban. Ang mga offspring niya, napakaganda, medium, katulad ng mga dati kong mga na-produce mga kaibigan, yung 5K Golden Boy sa 5K, naku, super ang mga palo ko. Ang mga nila mga kaibigan, ang mga
feedback po sa mga kumukuha sa akin. Ay nako, talagang natutuwa po na talagang super daw mga palo ng manok natin, mga kaibigan. Totoo yan. Tayo naman bilang isang breeder ay tuwang-tuwa din tayo. Kasi alam mo na, pero may isa akong naitira dito mga kaibigan, na golden boy sa talagang medium station din po. Kasi dati mga kaibigan, dati kasi nagmamanok, matagal na rin tayo nagmamanok. Pag sinasabi kasi dati mga kaibigan na high station, pag nakita mong mataas ay high station na nasa isip ko mga kaibigan. Hindi pala mga kaibigan, nagkakamali pala tayo doon. Kasi dati naman, hindi naman tayo masyado, hindi nga tayo alam yung mga markings magigilid lang ba? Pero sa katagalan natin sa paghagilap ng mga informasyon po, pag sinasabing matatangkad naman o matataas, hindi mo masabi mga kaibigan na yan po ay nasasakop siya sa kategorya ng high station mga kaibigan. Kasi may pinagbasihan yan mga kaibigan, totoo yan. Na-vlog ko na yan sa dating vlog ko. Pinakasimple lang po yan mga kaibigan. Pag sinasabi nilang medyo low station, ay yung paa dyan mga kaibigan, medyo dito sa puwitan na banda po. Pag sinasabi namang medyo mga kaibigan, ay nasa gitna yung paa mga kaibigan. Pag sinasabing high station, ay medyo paunahan po ang paa dyan mga kaibigan. Dati kasi pag nakita ko medyo mataas ang isang manok, high station yan, hindi pala yun mga kaibigan. Nagdepende pala yun sa pundasyon ng paa po. Sa akin naman, ang talagang tingnan ko po dyan mga kaibigan ay yung paa po, medium station talaga. Katulad ng naitira ko dito, tingnan mo siya mataas pero medium station lang siya mga kaibigan. Napakaganda po kasi napakalakas mga kaibigan. At saka kasi dati wala naman tayong alam dyan kung ano yung low station. Pag nakita natin medyo mataas ang manok ay high station na yun, pero hindi pala mga kaibigan. May ano pala yun, may basihan mga kaibigan. Pinakasimple lang yung sa puwitan na yung banda yung paa nila ay low station yun, pero pag sa gitna mga kaibigan medium station. Pag medyo paunahan yung paa ng isang manok ay siguradong high station yan mga kaibigan. Papaunahan po, hindi lang natin mapakita ang sample kasi wala naman akong high station dito mga kaibigan. Meron lang parang, pero medium station lang po talaga mga kaibigan. Pero sa breeding po, ito po sa aking sarili lang mga kaibigan, napakakumpante po ako pag ang ginagamit natin ay medium station po. Katulad yung sa reed ko mga kaibigan na nakuha natin ay talagang medium station lang. Pero ang mga offspring niya mga kaibigan, nakapag-produce siya ng medyo matatangkad pero medium station pa rin. Pero ang mga palo po iba. Kasi pag maglaban ka ng medyo matataas mga kaibigan, lalo na sa isali mo sa early bird, nako parang alanganin ka doon mga kaibigan. Lalo na ang mga timbangan ng manok ngayon ay nasa 1.7, 1.8, 1.9. Yun talaga ang pinaka-ideal na timbang po kung sumasali tayo sa mga labanan, lalo na sa big time mga kaibigan. Hindi katulad dati na 2 o 2.1. Pero maganda ngayon mga kaibigan, 1.8, 1.9, 1.7. Yun talaga ang pinaka-ideal na panlaban na manok mga kaibigan. Lalo na sa time na ngayon, nowadays, ako, yun talaga po. Pero dati maghanap tayo ng pinakamalaking manok, matatangkad na manok, ako, alanganin tayo doon mga kaibigan. Kaya yun lang po, yun lang masabi natin dyan mga kaibigan. Napakasimple lang po. Ito sa akin lang mga kaibigan ha. Ito, hindi naman tayo nagtuturo o ito hindi naman tip. Kung sa tingin nyo ay eksakto yung sa atin, pwede yung sundin, pwede naman hindi po. Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Ito po yung Golden Boy 5K natin mga kaibigan. Na sinasabi natin na kinocross natin. Ito naman yung 2-week cross natin sa Golden Boy at saka 5K po. Yun lang mga kaibigan.